good morning mga langga. So today is Friday na po. Yan, so hindi na naman tayo naka-uniform. Nagpapatuyo ako ng aking hair kasi medyo late akong nagising. Hindi ko siya na patuyo sa bahay. So pumasok ako, tulo-tuloy yung buhok ko. So dito ako sa electric fan nagpapa-dryer. Yan, so haba na ng hair natin. Kaso pangit siya dahil manipis. Yan na natin yan. Hanggang may buhok, okay lang yan. So, kumusta po ang lahat? Sana happy ang lahat. At of course, dapat healthy po tayo, no? So, ngayon, summative test yung mga bata. Huwag kayong insecure sa aking bangs. Ma-insecure? Ano yun, be? Kung ano-ano sinasabi. Anong meaning nun? Huwag po kayong ma-disturb sa bangs ko. Nagbangs ako because ang pangit ng aking noo. Sobrang sobrang lapad na ng noo ko. So, I decided to put mga 20 pirasong bangs. I don't know kung anong i-contribute nito sa kagandahan ko. But, well, ayan na natin siya. Anyway, tutubo naman siya ng mga isang buwan. Nandito na yan sa baba ng aking mata. So, kung babagay siya or hindi, sila na mag-adjust, no? Hindi na natin yan problema. Okay, so, ngayon, muna tayo. Prepare muna tayo ng breakfast. Balikan ko kayo. Keep watching. Thank you po. Chika-chika muna tayo habang naghihintay ng ating mga pupils kasi wala pa sila. So, by the way, binigyan ako ng sandwich ng aking kumare sa kabilang classroom. Marami siyang baon. Diba? Share your blessing daw. Okay. Ano ba yan, Inday? Kung ano ang pinagsasabi mo? So, yung breakfast ko pala, ito yung kakainin ko. Yung leftover namin kagabi. Masarap kasi siya. Sinabawang sinigang na ba yung isda na kulay orange? Hindi naman tuna. Hindi ko alam kung anong tawag ito. Basta masarap siya yung kulay orange na isda. So sinigang siya, niluto siya ni Jester kagabi. May tirang sabaw. Sabaw na lang to, may mga buto, pero wala na tong laman. So ito yung ipapartner ko sa aking kanin. Tapos nagdala ako ng may orange pala ako. So share ko lang pala yung yung last time ako ng app sa YouTube about business. Kahit wala kang puhunan, mag-o-order ka lang ng product tapos i-deliver nila, pwede mo siyang ibenta. So ngayon tinry ko siya, 2 beses na akong nag-order. So maganda sana siya kung gusto mong magnegosyo dahil hindi mo kailangang may puhunan. So pwedeng ibenta mo muna yung mga products or items bago mo bayaran. Pwede kang umutang. Ang problema doon, ang disadvantage doon, hindi mo kasi nakikita yung product at hindi mo alam. For example, itong orange na to. So syempre o-orderin mo siya, yung picture lang pipindutin mo doon. May price na din. Kaso, the problem is, pag dumating na yung product or yung item, hindi mo sigurado kung masarap or hindi. Last time, umorder ako ng bangos. Siyempre, tinikman ko, niluto ko naman, no? Nag-order ako ng 4. Yung 3 na ibenta ko, yung isa inulam namin. And, hindi siya masarap. Kaya, hindi ko alam, wala namang sinabi. Nagbayad naman yung mga customers ko. Pero, ako mismo, sasabihin ko, hindi po siya masarap, hindi ko siya gusto. Kasi nakatikim naman ako ng ibang mga marinated na bangos. Masarap naman. So, yung in-order ko, yung binenta ko, hindi siya masarap. So, hindi na po ako o-order kasi nakakahiya naman. Benta tayo ng benta, alam natin hindi masarap. So, for sure, hindi na ako kukuha ng bangos. Itong orange naman, Tuesday ko siya in-order. Kahapon siya dumating. Hindi po siya matamis. Maasim po siya. So, hindi ko siya maibenta. Buti na lang, yung in-order ko ay 10 piraso lang. So, 20 yung presyo nito.
So, 5 yung in-order, 10 yung in-order ko. O, diba? Ilan yun? 200 din yun. Tikman ko siya, hindi siya matamis, medyo maasim. So, nahiya naman akong ibenta. So, kakainin na lang namin to ng mga bata. Yung grapes naman, nag-order kasi orange at saka grapes yung in-order ko kahapon. Yung bawang na-dispose ko. Yung grapes, ang dami niyang sira. Alam niyo ba yung marami siyang bulok? Marami siyang bulok, kaya yung isang pack, kinain na namin kagabi. Yung isang pack, siguro kakainin namin yun mamaya or bukas. So, hindi ko po na-ibenta yung mga fruits na in-order ko dahil hindi po siya maganda. Maasim yung orange, maraming bulok at sira yung grapes. Yung bawang okay lang kasi pwede naman pag hindi nabenta, pwede mo namang i-keep. Pero kahapon na-dispose ko na yung bawang. So, yun yung disadvantage ng pag-order ko online. So, may advantage siya kasi hindi mo kailangang may puhunan. Ang disadvantage, hindi lahat ng product, hindi lahat ng item na darating ay maganda. So, malulugi ka pa rin kasi hindi mo lahat maibenta. Ikaw lang kakain. Yun lang. Dumating na yung mga estudyante ko, mga langga. Kaya, mag-start na tayo. I'm back mga langga. So, kailangan natin ng mabilisang kain dahil absent po yung isa naming kasamang teacher. So, kapag may absent kasi na teacher, kailangan mong magbantay ng kanyang klase. Depende sa vacant mo. So, parang magparehas kami ng vacant at ng turo. So, malamang magbabantay ako today. So, yun. Wala tayong magagawa. Kasi minsan nag-a-absent din ako. So, ganun yung mangyayari. Pag may isang absent na teacher, you have to look after her class. Swerte mo kapag natapat yung vacant mo sa teacher na hindi nag-a-absent. Pero kapag matapat yung vacant mo sa teacher na palaging absent, so expect mo na palagi kang magbabantay ng klase. Kain lang tayo. Pa? Thank you na ka. Wala pang schedule na binigay yung grade leader namin. Maghintay tayo. Pag may pinaikot siya, pipirmahan mo yun. Doon ka magbabantay. So, kapag pumirma ka doon, sa time na yun, you will take the responsibility sa mga bata. Pag tayo. Bawal magutom. Kung hindi ako magbabantay ngayong vacant na to, malamang after recess ako magbabantay. Kain na tayo. Balikan ko kayo mamaya ha. Kakain lang ako ng mabilisan. Hello! I'm back! So, haggardness na ang ating face mga langga. So, ngayon, katatapos ko lang mag-print ng mga reports. Bumalik ako dito sa classroom kasi kailangan ko na naman siyang linisin. So, every Friday, kailangan nating i-mop yung floor natin kasi medyo hindi maganda yung amoy. Hindi naman pwede iasa sa bata dahil mabigat yung mga chairs natin at saka baka ma-disgrasya pa no, mahulugan yung paa. So, tayo na lang yung gagawa. So, imamap natin after pag na-dry na siya, lalagyan natin ng floor wax. Para pagpasok nila sa Monday, medyo maganda naman yung amoy. Kasi, kaya lilinisin na naman natin uli. So, yan yung trabaho natin pag teacher, no? Hindi tayo matatapos sa pagtuturo, hindi matatapos sa paggawa ng reports. Kasama po dyan yung paglilinis at pag-asikaso sa lahat ng bagay sa loob ng classroom. So, ganun pa man, masaya kaming ginagawa yung tungkulin namin, yung trabaho namin. Happy kami para sa bata, para sa bayan. O, diba? Ganun. Sige na nga, maglinis na nga ako. Daming sinasabi.
magmak. Ay, nako. Nalulubat na yung aking cellphone. Tatapusin ko lang yung pagmamak mga langga. Tapos, babalikan ko kayo mamaya bago ako umuwi para sa ating closing remarks. Closing remarks, parang program para sa ating outro, ha? Kasi mahaba-haba pa tong paglilinis na gagawin ko. Pawis na yung aking kilikili. May power na nga eh. Pero go lang. Tatapusin natin to. Nabura lahat ng ano ko. Blush on. Nabura lahat ng blush on. At ang aking mascara sa pagmamap. Ay, Diyos ko Lord. Ang init. Nakakapagod ha. Yan. So, tapos na tayo mga langga. Uuwi na tayo. Ay, didiretso pa pala ako sa Guadalupe. At mamimili ako ng gulay para sa Sabado at Linggo. Diyos ko Lord. Okay pa ba yung itsura ko? Ang dumi ko na. Basa pa yung t-shirt ko sa pawis. Hiya, ang dugyot ko na tingnan sa kalsada nito. Okay lang. Maganda pa rin naman ako. Buang, oy. Okay lang yan. Di naman nila alam. Pag ganitong hindi ka naka-uniform, di naman nila, pag pupunta kang Guadalupe, di naman nila alam na teacher ka eh. Malay ba nila? I-end na natin tong video na to mga langga kasi wala nang kwenta yung mga sinasabi ko. So namamaga yung aking mga mata. Nagdadrama ako kanina. Okay. I say goodbye to someone very special. At hindi ko alam. Hindi ko na lang English yun. Hindi naman niya maintindihan. Kasi French yun. Hindi naman ako marunong mag-French. Okay, so yun lang mga langga. Thank you very much po for watching. Pakisupport po ng aking YouTube channel. See you on my next vlog. Bye-bye. Ingat po ang lahat. God bless sa atin.